Yung iba, hindi na tinutubos. Oo. So, kasi wala nang value. Di bali na, nakakuha na ako ng pera doon sa sanlaan. Okay na yan, hindi ko na yan tutubusin. Hindi ho ba? Pero, sa atin, no, may mga bagay talaga na importante sa iyo eh. Gusto mo yung tubusin. Maaaring nagkaroon lang ng problema yung anak mo, naisanla mo yung relo mo. Pero sa iyo, may sentimental value yan. Dito sa amin, sa bahay namin, maraming sentimental value dito. Oo, kahit yung inuupuan nyo, yung inuupuan nila pastor, may sentimental value yan sa aking lola. Bawal yan itapon. Kaya, alam niyo yun, pero makikita niyo yung importansya ng isang material na bagay. Sa atin pa lang yun. Pero, how much more, mga kapatid, yung value natin sa ating Diyos. Tinubos niya tayo eh. At nandito tayo sa serye na ito. Pinag-aaralan natin na yung Bible, ang akala natin ay isang libro ng GMRC, Good Manners and Right Conduct. O kailangan nandun mabuting tao nga ha? O kailangan mabait ka na ha? Kailangan hindi ka ganito, kailangan ganyan ka ha? Ang akala ng tao, iyon ang Bible. Pero nagkakamali po ang tao dahil ito po ay tinatawag nilang religion. Pero ang totoong mensahe ng Biblia ay ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa iyo. That is the message, kapatid. Diba? It doesn't matter kung anong naging klaseng pamumuhay meron ka. It doesn't matter kung ano ang pinagdaanan mo before. Pero ang importante right now, you are loved by the Lord. Amen. At dahil doon ikaw ay ni-redeem, tinubos. Kumbaga sa relo sinanla ka eh. Pero tinubos ka ng Panginoon. Binayback ka. Amen? Diba't napakagandang balita noon para sa atin. Noong mga nakaraan ay napag-aralan natin ang buhay ni, o kung paano ginapi ni Haring David si Goliath, kung paano ang mga Israelita ay iniligtas sa Ehipto, ni-redeem. Yan po yung redemption. At ngayong umagang ito, ngayong hapong ito ay gusto kong bigyan ng pansin yung isa pang napakagandang istorya sa Bible na maaring alam lang natin, pero hindi natin nakita yung talagang yung totoong meaning nito. Kilala nyo si Abraham? Ayan, so syempre, kilala ng marami kung sino si Abraham. Si Abraham, ang anak niya ay si Isaac. Ang asawa niya ay si Sarah. Ayan. So, dito makikita natin kung paano ang Diyos ipinakita kay Abraham yung katubusan. Genesis 15 verse 1. Ang sabi dito, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Verse 2, sabi dito, ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Alam niyo yung istorya? Wala siyang anak dahil si Sarah at saka si Abraham nitong mga panahong ito ay matanda na. 75 years old na si Abraham nitong mga panahong ito. So imagine ninyo, ilang taon yung iba sa inyo? Wala pa naman sigurong may 75. Nung nakakalampas pa lang sa 75, lola ko. Pero imagine ninyo, yung ganong edad, sinabihan ng Panginoon na magkakaroon ka ng anak. Paano yun? Hindi ba't medyo mabigat yun? Pero kanina sabi natin doon sa kanta natin, walang imposible sa Diyos.
Anong pinaniniwalaan mo ngayon, kapatid? Nasa tingin mo, imposible na to? Imposible na mangyari to? Yung kagalingan ko, imposible na tong mangyari. Iniisip mo ba yan? Kapatid, ito ang isang storya na magsasabi sa atin na walang imposible sa Diyos natin. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. He speak into existence. Ibig sabihin, sinabi lang niya at nagkaroon. Hindi ba wala naman talagang mundo, pero sinabi niya magkaroon ng lupa, magkaroon ng langit, magkaroon ng mga tao, magkaroon. Lahat ng ito nasa isip lang niya. Pero nung sinabi niya, nangyari. Kaya ano yung nasa isip mo right now? Nasa tingin mo, hindi na kayang mangyari. Kapatid, may panahon pa para magbago ng isip. At ngayon yun. Ngayon yun, kasi walang imposible sa Diyos. Genesis 15, tuloy natin. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Ang nakikita natin yung kahinaan natin, hindi ba? Paano? Di, sa iba na lang. Yung alipin ko na lang. Yung gagawin kong tagapagmana. Hindi ba't ganun? Eto na lang siguro kasi may remedy naman. Di ba? May inihingi ka. Inihingi mo kagalingan sa Panginoon. Siguro eto na lang. Eto na lang yung gagawin ko, Panginoon. Kasi baka dito gumaling ako. So ang daming remedy ng tao pero isa lang ang kayang magpagaling sa atin, mga kapatid. Ito ay ang ating Panginoon. Verse 5 sabi dito, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. So imagine, wala pang anak, 75 years old. Pero ang sabi ng Diyos, kung gaano karami ang bituin sa langit, yan ang iyong magiging lahi. Ganyan karami. Marami ka na bang lahi? Ano? Nandeng? Ha? Wala pa. Parami ng lahi, ha? Verse 6, sabi dito, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. At dahil dito, siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Naniwala si Abraham sa sinasabi ng Panginoon. Ang problema sa atin ngayon, kailangan muna natin ng to see is to believe. Bago ako maniwala, ipakita mo muna, Panginoon. Bago ako maniwala sa iyo. Ganyan ang nangyayari sa mga tao right now. Pero dito, hindi pa man nangyayari kay Abraham. Si Abraham, nanampalataya niya. At ito ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Katuwiran, yung paniniwala. Sabi ng Biblia, si Paul Vincent Delphine ay matuwid na. Di ba't nakakatawa? Paano nangyari yun? Di ba? Ang dami kong kalokohang ginawa. Di ba? Ako na yata yung chief of sinner sa atin. Di ba? Napakadami kong kalokohan. Hindi alam ng lola ko yan. Hindi alam ng nanay ko yan. Hindi alam ng tita ko yan. Pero ako ang pinakamasama. Ngayon, dahil naniwala ako sa sinasabi ng Biblia sa akin na ako ay matuwid, ako ay pinagpala, ako ay pinaboran, ako ay santo, sabi ng Biblia sa akin. Paano nangyari yun? Hindi naman nag-uugnay yung aking ginagawa doon sa sinasabi ng Biblia. Kaso sinasabi ng Biblia nung naniwala ako kay Jesus,
yung kabutihan ni Jesus ay napunta sa akin. At lahat ng kasamaan ko ay napunta sa Kanya. At yun ang pinagbayaran ni Jesus Christ sa cross ng Calvary. At dahil doon diniklara ako na righteous, maniniwala ba kayo doon? Di ba parang sa unang tingin, sa unang rinig, lalo na yung mga relihiyoso, Paul, hindi ka pa nga nakakapaglakad mula Ermita hanggang Quiapo na nakaluhod. Hindi ka pa nga nagpapasa ng krus. Paano ka magiging banal? Ayan ang kaisipan ng tao sapagkat ito ang tinanim ng relihiyon sa atin. Sapagkat ang tinuturo natin ay ang tinuturo ng Biblia at ang sinasabi ng Biblia, ikaw ay matuwid pero ang sinasabi ng tao, ikaw ay hindi pa. Saan ka maniniwala, kapatid? Sa sinasabi ng Biblia o sa sinasabi ng tao? Hindi nila, hindi. I mean, tao. Mababait ko, mababait yung mga tiga-paumbong nating kapatid. Pero, hindi ho ba? Kapag sinabi ng Biblia na ikaw ay santo, ikaw ay mabuti, lahat ng kasalanan mo ay dinala na sa krus ng Kalbaryo kay Kristo Jesus, kaya siya napako sa krus, paniwalaan mo, kahit nakakatawa. Dahil paano magkakaugnay yung iyong ginagawa, di ba? Doon sa nangyayari sa'yo, doon sa Biblia, doon sa sinasabi ng Bible. Kaya nga, ito ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 4, verse 1. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ang sabi niya, tungkol kay Abraham, ayan ang sabi niya, na ating ninuno, na ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung itinuturing siya ng Diyos na matuwid, tingnan mabuti, dahil sa mga nagawa niya, itinuring ba ng Diyos si Abraham dahil siya ay mabuting tao? Hindi. Iyan ang sinasabi ng verse. May pagmamalaki sana siya. Kasi kung kabutihan ko lang din ang makakapagpapunta sa akin sa langit, aba ay hindi po aabot. Buti sana kung kagwapuhan. Baka pwede pang umabot. Pero kung hindi kapugian ng pag-uusapan natin at kabutihan, aba eh hindi po ako papasa. Pero, alam niyo yun, pero ito yung sinasabi ng Biblia eh. May pagmamalaki sana si Abraham. Bakit? Kasi sumunod naman siya eh. Obedient si Abraham. Hindi ho ba? Yan yung sinasabi ng relihiyon. Kailangan sundin mo muna to bago ka maging banal. Pero ang sabi ng Biblia, ako ay banal. Kaya ako sumusunod. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo dito, may pagmamalaki sana si Abraham kung ito ay gawa lang ng tao. Kung gagawin ko lang itong kabutihan ko, may pagmamalaki sana si Abraham. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos. Dahil ang lahat ng ating kabutihang ginagawa ay pawang basahan lamang sa Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Dahil ang katanggap-tanggap lamang ay ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung wala kang Kristo, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 3, sabi dito, ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsampalataya. Kaya kung tayo ay naniniwala kay Jesus, tayo ay matuwid. Sabihin mo nga sa katabi mo, matuwid ka ba? Naniniwala ka ba kay Jesus? Naniniwala ka ba kay Jesus? Ngayon, matuwid ka na. Amen. Amen.
Dahil naniniwala ka kay Jesus. Ay, yun ang sinasabi ng Biblia. Ang binigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran sa verse 4. Ayan. Ngunit, sa verse 5, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa kasalanan, sa makasalanan, ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kapatid, pananampalataya kay Kristo ang kailangan natin. Hindi ko sinasabing, ay, sige, na matapos pala ako manampalataya, di maglalasing na lang ako dyan. Sige, magdodroga na lang ako kasi nanampalataya naman pala ako eh. Hindi po ganun ang sinasabi natin dito. Sapagkat ang Biblia ay hindi nga po GMRC. Ito po ay ang pagbuhay sa patay na spirito ng isang tao. Na dahil nabuhay yung patay na spirito ng isang tao, siya ay nagnanais lumakad sa Panginoon. At yung taong nais lumakad sa Panginoon, alam mo yung epekto nito sa buhay niya. Parang si Abraham, lumakad kasama ang Panginoon at iyon yung naging epekto sa buhay niya. May epekto, magandang epekto kapag ka tayo ay lumalakad sa Panginoon. Diba? Kasi alam mo yun eh, nararanasan mo yung pagpapala niya, nararanasan mo kung paano ka minamahal ni Jesus. So, alam niyo yun mga kapatid, minsan nakakatawa dahil nga hindi nagko-coincide yung ating gawa sa kung ano yung identity natin. Sinabi ng Biblia, tayo ay santo. Bakit ganon? Bakit minsan nagkakasala tayo? Kaya nakakatawa minsan na isipin. Pero okay mag-alala, sapagkat dito sa mga pangakong ibinigay ng Panginoon, alam nyo ba na even si Abraham, yan na, nagpaputok na. Even si Abraham at saka si Sarah ay natawa rin. Kaya kung natatawa ka sa sarili mo at sinasabi mo ngayon na, santo na ba ako? Bakit wala akong ganun sa liit? Hindi mo kailangan ng ganun. Okay. Okay, eto. Sabi sa Genesis 17, pararamihin ko ang iyong lahi. Ayan na. Magtatatag sila ng bansa at may magiging hari sa kanila. Verse 17, muling nagpatira pa si Abraham, ngunit, anong sabi? Napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. 75 years old, kapatid, paano pa ako manganganak? Di ba? Hindi si Abraham, hindi talaga manganganak si Abraham. Ibig sabihin, paano pa makakabuo si Abraham at saka si Sarah if ang edad ni Abraham ay 75? Kaya pa. Diba? Kaya pa. Si Big Soto nga, 60, diba? Meron pa. Si Big Soto, diba? O, kaya pa. Pero si Abraham, 75. Ang problema kasi natin dito ay hindi yung lalaki eh. Actually, yung babae. Kasi nga, yung babae ay menopause na. Diba? Menopause. Alam niyo yung menopause? Diba? Tumigil na. Okay? Sa lalaki kasi, hindi menopause. Mental pause. So, ibig sabihin, nag-hang na kami. Pagdating ng 60, oo. Kaya pag tinanong mo si Ramon, ano nga yun? Sa ko nga nilagay yung susi? Ayan na. Kasi, mental pause. Ayan. So, natawa si Abraham eh. So, alam nyo, kami nga ni Jace, pag nag-uusap, pag kami nangangarap, gusto namin yung natatawa kami. Diba? Nangangarap ka nung, nangangarap kami ng malaking bahay, ganito, natatawa kami. Kasi, di ba parang, paano mangyayari yun? Hindi namin alam. Basta kami nangangarap lang. Pero, minsan ba sa buhay mo, natawa ka sa pangarap mo? Pero dapat ganun eh. Kasi, the more na natatawa ka sa pangarap mo, the more na alam mong imposible. At the more na alam mong imposible na mangyari sa'yo,
the more na alam mo na kayang gawin ng Panginoon sa iyo. Amen. Amen. Hindi ba? Kaya nga, hindi ba sabi rito, ayan o, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At si Sarah, maglilihi pa ba siya? Gayong siya'y 90 taon na, 90 years old. Paano manganganak yung 90 years old? Diba? Paano ba? Sister Pau, paano ba natin doon? Habol pa ba kayo ni Brother Johnny? Hindi na. Pwede pa. 18. At sinabi ng Diyos sa kanila, sinabi ni Abraham pala sa Diyos. Ito yung sagot ni Abraham. Pilit pa rin niya, inuugnay yung kanyang kahinaan sa Diyos. Na parang iniisip niya pa rin na imposible yun eh. 100 years old na ako eh. 75 years old ako nung binigay mo yung pangako. Nakailang try kami. Baka nga naggamot na si Abraham. Siguro nung time na yon. Pero ayaw pa rin talaga. Umabot na ng 100 taon si Abraham pero wala pa rin yung pangakong anak. Kaya nga ang sabi niya, bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinangako nyo sa akin? Di ba? At ito yung si Sarah. Si Sarah natawa sa verse 13. Sabi niya, sabi ng Diyos, bakit natawa si Sarah? Sabi ng Diyos yan kay Abraham at nagsabing kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak. Tanong ni Yahweh kay Abraham. Tinanong ngayon, bakit nga ba? Tumatawa pa, pati si Sarah natatawa. Diba? Kasi nakakatawa naman talaga yung mangyayari. Iisipin mo pa lang yung 100 years old at saka 90 years old, paano ito magkakaanak? Imposible ito. Imposible ito sa tao. Pero, sabi nga sa kanta natin kanina, walang imposible sa Diyos. Verse 14, napakaganda nito. Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Mga kapatid, wala. Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Maraming mga istorya sa Biblia ang taliwas sa ating pong logic. Pero alam nyo, nangyayari. Kasi ang Diyos natin ay hindi nag-ooperate based sa ating logic. Dahil nag-ooperate siya based sa kaya niyang gawin. Amen. So, huwag mong tanungin ang sitwasyon mo ngayon. At sasabihin mo sa sarili mo, wala na, matanda na ako, ganito na lang yung buhay ko. Huwag. Kasi sa edad mo na yan, kung anong stage ka man ng buhay ngayon, bata ka man, may edad ka man, kapatid, walang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Yes. Amen. So, ano pa, di ba? Imaginein mo, si Pedro, si Saint Peter, na merong hawak na manok, di ba? Hindi siya magsasabong, okay? Pero alam nyo, nung kasama niya si Jesus, ang sabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, magdamag na kaming nangisda at mangingisda itong si Pedro. Ang sabi ni Jesus, ilaglag mo yung net sa kabilang side. Pero ang sabi ni Pedro, karpintero ka eh. Di ba parang iniisip mo, si Jesus ay karpintero, ako mangisda ako. Alam ko ang kondisyon ng tubig. Alam ko kung kailan merong isda. Alam ko kung kailan ako makakahuli ng marami. At sinasabi ko sa iyo, Jesus, ngayon, walang isda. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, ilaglag mo yung lambat. Inilaglag ni Pedro yung lambat. Grabe. Halos lumubog yung bangka na sinasakyan nila dahil sa dami ng isda, mga kapatid. At yon ay beyond our imagination, kapatid. It is beyond our thinking. It is beyond dun sa ating logic. Ang logic sinasabi, huwag mong ilaglag yung lambat kasi wala namang mahuli.
Hindi ba mangingisda ka? Pero ang sabi ng Panginoon, ilaglag mo. At nung nilaglag, grabe, ang dami. Mga kapatid, huwag tayo mag-operate sa ating logic. Mag-operate tayo dun sa kayang gawin ng Diyos sa atin. Kapatid. Verse 15. Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at wika, hindi po ako tumawa. Ayan, pinagkait pa. Nagsinungaling pa ngayon si Sarah. Sabi ni Sarah, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag kang magkaila. Sabi ni Yahweh, talagang tumawa ka. Imagine ninyo, di ba, natatawa talaga ako sa verse na to. Di ba, parang si Sarah, sasabihin niya, Lord, hindi naman ako tumawa. Di ba, pero alam ng Lord. Alam ng Lord dun sa iniisip mong pangarap na tatawa ka kasi akala mo hindi kayang gawin ng Panginoon sa iyo. Pero kapatid, ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang magkaila. Tumawa ka. Pero sige lang, tumawa ka. Pero maniwala ka, kapatid. Dahil yung paniniwala mo, di ba? Iyan ang magdudulot sa iyo ng kagalingan. Yan ang magdudulot sa iyo ng pagbabago ng buhay mo right now, kapatid. Diba? Okay lang tumawa ka kung natatawa ka talaga. Communities, padalas kami matawa sa mga pangarap namin. Pero natatawa kami, pero alam namin, yung sinasampalatayanan namin ay kayang gawin yun. Maaaring kami hindi namin kaya. Pero ang Diyos namin ay mas malaki kaysa sa kaya namin gawin. Amen, amen. Kaya huwag mong itago sa Diyos. Huwag mong itago sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya, sabihin mo sa Kanya, lahat ng kailangan mo, lahat ng naising mo sa buhay mo, right now, kung anong edad mo mga ngayon, may gusto kong mangyari, sabihin mo ito sa Panginoon sapagkat walang imposible sa Diyos. To cut the story short, nanganak si Sarah. Nagkaanak sila at ang pangalan ng kanilang anak ay Isaac. At si Isaac, alam niyo ang ibig sabihin ng Isaac? Ang ibig sabihin ng Isaac ay laughter. Tawa. Kasi pinagtawanan nila eh. Kasi tumawa si Abraham eh. Tumawa si Abraham na manganganak pa ang 100 taon. Tumawa si Sarah dahil manganganak pa yung 90 years old. Imagine, 90 years old manganganak. Tuloy natin yung istorya. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon ni Abraham. Verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isahang at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. So yan ang istorya. Lumaki na si Abraham at sabi ng Diyos, pumunta kayo sa lugar ng Moriah. Okay? Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Hindi ba't mabigat na utos galing sa ating Panginoon? Binigay yung anak at pagkatapos ibigay yung anak, sasabihin ng Diyos kay Abraham, ihandog mo ang anak mo si Isaac sa akin. Sa atin. Ano ba ang may isip natin kapag kaganon? I mean, I can't imagine may anak ako. Pero if God, di ba, will tell me, sasabihin sa akin ng Panginoon, ialay mo si David. Sasabihin ko, Lord, hindi pwede. Di ba? Magkamatayan tayo, hindi po pwede. Yung mahal na mahal ko yung anak ko, di ba? Ialay mo si Darlene, hindi po pwede, Lord. Anak ko to eh. Pero, alam niyo yun, parang, anong merong pananampalataya ang Abraham na ito para ganun yung gawin niya eh, para sundin niya eh. Di ba? Pero, alam niyo,
kung tutuloy natin yung storya, tumuloy si Abraham eh. Tumuloy siya, pumunta siya dun sa Mount Moriah. Kaya nga sabi, kinabukasan, maagang bumangon. Bumangon pa ng maaga ha? Kasi kung ako yun, baka alas 9 na ako ng umaga bumangon eh. Di ba? Pero siya umaga, maaga. At nagsibak pa ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaking papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. Alam niyo po, isang mabigat na istorya na ialay ang isang o yung kaisa-isang anak mo sa Diyos. Pero sinunod. Pero alam nyo, beyond this, makikita natin yung puso ng Diyos pa rin. Alam nyo kung bakit? Kasi itong storya na ito ay hindi actually storya ni Abraham eh. Marami inisip natin, storya ni Abraham yan, pananampalataya ni Abraham yan. Pero alam nyo, hindi. Kasi bakit? Dito pa lang sa verse na ito, sinabi na nagsama siya ng dalawang alipin. Bakit dalawa? Bakit hindi tatlo? Alam niyo po kung bakit? Kasi dalawa yung kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dalawang magnanakaw. Di ba? Si Ramon at saka si... Ay, hindi. Hindi si Ramon yun. Si Ramon at saka si Nandeng. Hindi si Ramon at saka si Nandeng yun. Okay? Pero, tignan niyo yung picture. Sumunod si Abraham. Dala yung panggatong. Ayun si Isaac. Ito yung isang alipin. At saka ito yung isang alipin. Alam niyo kung ano yung picture nito? Ito. Hindi ba't si Jesus yung nandun sa gitna? At merong dalawang magnanakaw. Si Barabas at saka si Jesus. Hindi si Nandeng at saka si Ramon. Okay? Dito pa lang, 2,000 years bago dumating si Kristo, naihanda na ng Panginoon yung mangyayari mismo sa kanyang anak. Dahil sa pagmamahal sa iyo. Dahil sa pagmamahal sa akin. Diba? Imagine niyo yun. Kaya, eto pa isa eh. Verse 6. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Pakita natin yung picture. Diba yan o? Si Isaac may dalang panggatong. Bakit hindi na lang yung alipin yung pinagdala? Bakit si Isaac pa? Kasi may plano ang Diyos. After 2,000 years, ang magdadala ng kahoy ay si Kristo. Hindi mo ba? May plano ang Diyos. Yung story na ito is not about kay Abraham, but rather about Jesus. Amen. So, kaya, ito, pag tinuloy natin istorya, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Sabi dito sa verse 7, Ama, ano yon anak? Sabi ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang iahandog? Tanong ni Isaac. Nandiyan na. Nagliliyab na. Okay? Nasaan na yung tupang iahandog natin? Bakit wala? Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't magpatuloy sila sa paglalakad. Ang Panginoon ang nagpo-provide. Sa mga problema natin right now, alam nyo ba, dito unang sinabi ang salitang
magpo-provide ang Panginoon. Sa Hebrew, ang tinatawag nila dito ay Jehovah Jireh. Ang Diyos ang magpo-provide. Dito sa talatang ito, unang sinabi ang salitang provision. At kapatid, anuman ang problema mo right now, anuman ang kailangan mo right now, ang Diyos ay may provision para sa iyo. Because siya ang Jehovah Jireh natin. Kaya iyon ang sabi ni Abraham, merong ipoprovide ang Panginoon. Sa sitwasyon natin, mga kapatid, tandaan mo, merong provision ng Panginoon. Lagi mo yung dalhin sa buhay mo. Kaya nga pagsapit nila sa lugar na iyon, tinuro ng Diyos sa verse 9, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Mga kapatid, kung titignan natin yung edad ni Isaac dito, more or less mga nasa 24 daw, sabi ng theologian. 24 years old. Kung 24 years old, si Abraham ay 124 years old na. Medyo mahina na si Abraham yan, hindi ho ba? 124. Hindi ba? So, alam nyo ba kung igagapos na o itatali si Abraham, ay si Isaac? Hindi ba pwedeng magsabi si Isaac na, teka, tay, ano ibig sabihin yan? Anong kalokohan to? Tay, bakit ako? Di ba? Pwede siyang lumaban eh. Di ba? Pwede niyang labanan yung tatay niya. Bahala ka sa kalokohan mo, tay. Di ba? Bakit mo ako iaalay? Bakit mo ako papatayin? Di ba? Marami pa akong lahing i-produce. Bakit mo ako papatayin? Pero, hindi umimik si Isaac at sinunod ang kalooban o ang gagawin ng tatay niya sa kanya. Kaya nga nung si Jesus ay nasa Garden of Gethsemane, alam niyo bang si Jesus mismo ay humihiling na kung po pwedeng i-take na lang yung cup na ito sa kanya, wag na lang sanang danasin yung hirap ng cross. Dahil napakahirap at napakasakit nito. Diba, imagine, ako, naipit lang yung daliri ko sa pintuan ng kotse. Muntik na akong mahimatay sa sakit. Imagine yung cross na ipapako sa kamay. Diba? Kaya nga si Jesus no, sabi ni Jesus, sabi niya sa Luke 22, sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Verse 43. Nagpakita sa kanya ang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya ay nanalangin na lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Imagine niyo na sa sobrang pressure, sa sobrang tense mo, dugo yung pawis mo. At science, at ang sabi ng science, ito daw ay posible sa sobrang stress. So imaginein mo, sa sobrang pag-iisip mo ng problema mo ngayon, dumating na ba sa point mo na namawis ka ng dugo? Hindi pa naman siguro. Hindi pa naman siguro. Sa problema mo ngayon, hindi ka pa namawis ng dugo. Pero, si Kristo namawis ng dugo. Hematohydrosis ang tawag sa kondisyon na ito na medical term na ito ay posible mangyari. Yung pagpatak ng dugo bilang pawis. Dahil ito sa sobrang stress, sa sobrang depression, nangyayari ito sa tao. At ito ay nangyari kay Jesus.
At nung tumulo yung kanyang dugo sa lupa, mga kapatid, alam nyo ba ang sumpa na binigay kay Adan? Ang sabi dito sa Genesis 3:17. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, kaya sabi na nga ba, huwag makikinig sa asawa, ng iyong kainin ng pinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Excuse. So imagine, dahil sa ginawa nilang kasalanan, yung paghihirap ni Adan sa pagtatrabaho, alam ng mga kalalakihan yan kung gaano kumita ng pera, kung gaano kahirap kumita ng pera. It's because of that curse. Pero alam nyo ba nung si Jesus ay nananalangin sa Gethsemane at tumulo yung dugo doon sa lupa, we are redeemed, mga kapatid, doon sa curse na yon, doon sa curse ng lupa. At dahil dito, tayo ay pinagpala, tayo ay pinaburan dahil doon sa tumulong dugo kay Kristo sa pawis niya. Tayo ngayon ay mayroong kasaganahan. Diba sabi ng Biblia, siya ay napahirapan, siya ay naghirap para tayo ay yumaman, kapatid. Merong kinabukasan kay Jesus. At ito ay nararanasan ng mga nananampalataya sa Kanya. Amen. Di ba? At ito na, tuloy na nating istorya. Nang sasaksakin na niya ang bata ni Abraham, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi niya, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayon, handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isahan mong anak. Hindi pinagkait. Pero dapat sasaksakin na, hindi ba? Sasaksakin na ni Abraham si Isaac, pero pinigilan siya ng the angel. Ito pong the angel na ito ay ako ay naniniwala na si Kristo. Nagpakita si Jesus kay Abraham. Although ito po ay dispute, hindi ko naman sinasabi na ito ang tamang interpretasyon. Pero pag ang Biblia ay nagsasabi ng the angel, ito po ay nagpe-pertain kay Jesus. Kasi may angel Gabriel, may angel Michael. Pero the angel, ito po ay ginagamit ng Biblia at ito po ay si Kristo. Bakit po? Bakit ako kumbinsido na ito ay si Kristo? Alam niyo po, nung kausap ng mga Pariseyo, mga pari na naghahambog dahil sa kanilang mga ginagawa, ito ang sabi sa Juan 8:56. Sabi ni Jesus, natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Nakita ba ni Abraham? Nakita, kapatid. Ibig sabihin, yung pumigil doon sa pagsaksak kay Isaac ay si Kristo. Kaya nga nakita niya, dahil ang sabi ng Panginoon, siya mismo ang mag-aalay ng buhay para sa atin. Si Jesus yun. Si Jesus yun, hindi si Isaac. Hindi si Isaac. 57. Dahil dito, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 5 taong gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Diba? Kaya nagagalit yung mga Hudyo eh. Paano mangyayari na si Jesus magkikita si Jesus at saka si Abraham? Nagkita sila nung time na sasaksakin na ni Abraham si Isaac at pinigilan yung kanyang gagawin. At dahil doon, si Abraham ay nag-rejoice.
Di ba? Nasiyahan siya, nagalak siya, at siya ay naghihintay up to that day na darating si Kristo at tutubusin tayong lahat sa krus ng Kalbaryo. Sumagot si Jesus, pakatandaan nyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Ang pangalan nito na I am that I am who I am, ay pangalan ng Diyos. Kaya doon sa mga nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos, mga kapatid, magbasa ng Bible. Kailangan po yan. Hindi ho ba? Dahil sinasabi dito, bago pa man dumating si Abraham, ako ay ako na. Siya na. Siya noon, nung time ni Abraham. Siya before nung time na dumating siya dito sa lupa. At siya pa rin ngayon sa buhay mo. Right now. Siya ang magpo-provide sa iyo. Kasi ganun kanya kamahal. Amen. Amen. Mga kapatid, marami tayong plano. Pero alam natin na ang plano natin ay ang Diyos pa rin ang nagpapatupad. Sasaksakin na ni Abraham yung anak niya, pero pinigilan siya. Yun na ang plano ni Abraham. Plano na niya yun. Saksakin yung kanyang anak dahil gusto niya sumunod. Pero binago ito ng Diyos at ipinakita sa kanya ang mas magandang litrato ng katubusan. Amen. 13. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inandog sa halip na kanyang anak. So, provision. Nakakita si Abraham ng tupang lalaki at yun ang inalay niya. Kaya ang lugar na ito ay tinawag ni Abraham, si Yahweh ang nagkakaloob. Yung lugar na yon, yung Mount Moriah. Yung Mount Moriah, kapatid, na sinasabi ni Abraham, na bundok na kung saan si Yahweh ang magkakaloob. After 2,000 years, yung Mount Moriah na yan, ay yan din ang lugar ng Golgotha. Alam niyo yung Golgotha? Doon pinako si Jesus. Kaya 2,000 years before dumating si Kristo, nakita na ni Abraham, 2,000 years after nito, merong provision ang Diyos para sa ating lahat. Amen! 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 At ang pangalan niya ay Jesus. Kaya ito yung bundok na yun. Pakita natin dyan sa picture. Ayan. Highest point on Mount Moriah. Diyan, inalay ni Abraham si Isaac. At diyan din, ipinako si Jesus. Amen. Diba? Mount Moriah. At yan ay ang Golgotha right now. So nakita na yung provision. Ang kwento ni Abraham ay hindi kwento ni Abraham at ni Isaac, kundi ito ay kwento ng Diyos Ama at Diyos Anak, si Jesus. Kung paano niya iaalay yung kanyang anak na pinagdala pa niya ng kahoy. Na kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nagmakaawa, pero ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, ang will ko ang mangyayari. Ano ang will ko? Durugin ko ang aking anak. Wasakin ko ang aking anak dahil mahal ko kayo. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Kapatid, ito yung hindi ko matanggap. Sobrang sama ko Hindi ako dapat dito. Sa totoo lang. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos,
Diba, inalay niya yung kanyang bugtong na anak para sa akin 2,000 years ago. At dahil doon, ako ay tinawag niyang banal. Ako ay tinawag niyang matuwid. Ako ay pinagpala niya. That's why itong ministry na ito ay nag-i-exist. Dahil this is not about religion, mga kapatid. Kung inaakala niyo pumunta kayo sa relihiyon, hindi po. Kayo ay dinadala namin sa relasyon kay Jesus. Dahil walang makakapagpaligtas sa inyo, mga kapatid, kung hindi ang pananampalataya kay Jesus. Wala nang iba. Hindi relihiyon. Ang relihiyon ay gawa ng tao. Pero hindi ito pinaniniwalaan ng tao right now dahil yun ang nakasanayan nila eh. Kaya tayo nandito, nag-i-exist para sabihin sa tao, magkaroon ka ng relasyon kay Kristo. Dahil yun ang kaligtasan. Kaya nga mula sa langit, tuloy natin, verse 15. Nagsalita muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, si Yahweh, nangangako, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isahan mong anak. Pagpapalain kita. Amen. Ang lahi mo'y magiging sendami ng bituin sa langit, ng buhangin sa dagat, sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Ito pa. Mga kapatid, hindi pinatuloy ng Diyos kay Abraham ang pagpatay kay Isaac. Pero, ang pagkitil sa buhay ng ating Jesucristo ay tinuloy ng Ama. Para ano? Para pagpalain ka, kapatid. Para mapatawad ka sa kasalanan. Para tayo ay mapalapit sa Diyos. Kaya nga itong gusto kong ibahagi sa inyo na verse. Sabi sa Romans chapter 8 verse 31, sabi dito, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban pa sa atin? Amen. Ang Diyos ay panig sa atin, ha? Sino ang makakalaban sa atin? Ito ang sunod sa verse 32. Sabi niya, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana, ulitin ko, ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Kapatid, dahil kung yung anak niya hindi niya pinagkait sa iyo, hindi niya pinagkait sa akin, how much more na hindi niya, diba, ibibigay sa atin yung lahat. Sabi dito, lahat ng bagay. Ano ang inihiling mo ngayon sa Panginoon, kapatid? Diba, kaya ng Panginoon ito. Kagalingan, kaya ng Panginoon ito. Diba, solusyon sa problema, kaya ng Panginoon ito. Due date sa Meralco, kaya ng Panginoon ito. Kapatid, walang hindi kaya ang ating Panginoon. Nagwo-worry ka ba sa darating na bukas? Nagwo-worry ka sa darating na linggo? Sa darating na next year? Paano na? Sabi ng Bible, ibigay mo lahat ng alalahanin mo sa akin. 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Diba? Sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Paano mo nasabi nagmamalasakit ang Diyos sa iyo? Hindi Niya pinagkait yung Kanyang bugtong na anak. Mamatay sa cross para ikaw ay pagpalain, kapatid. Kaya lang natin, kapatid, na ito ay hindi religion. This is not about GMRC na do this, do that. This is about love of God sa atin.
Kaya nga alam nyo yung kanina, may nag-testimony. Bukod dun sa pinagaling siya ng sakit, sa sakit. Alam nyo, yung transformation. Siya po ay nakulong. Siya po ay drug addict. Nakulong ng 5 beses. Hindi ng isa. 5 beses nakulong. Pero alam nyo kapatid, hindi ito about behavior modification. Alam niyo, modify mo lang yung behavior mo. O, pakabait ka, kunwari, sisimba ka, kunwari. Diba? Para masabi mo na ikaw ay mabuting tao, dadasal ka, kunwari. Hindi ganun eh. Ang Bible is about life transformation. It is about dead, yung patay na spirito, being alive. Alam nyo, kaya ako nabuboast din dito. Sabihin, nabuboast yung aking kagustuhan na mag-share din sa inyo. Meron din nag-testimony, isa sa inyo, siguro hindi ko na lang papangalanan, pero ang sabi niya, matagal nang patay yung kanyang spirito. Pero nung narinig niya yung mensahe ng biyaya, yung espiritu niyang patay dati, nabuhay ngayon. Mga kapatid, this is not about behavior modification lang. This is about life transformation. This is about being dead and now you are alive in Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Napagpala po ba tayo ngayong hapong ito? Kaya ang big idea po natin sa hapong ito, ito po, kay Kristo, may provision tayo. Amen. Amen. Mayroon tayong provision. Nakita natin ito sa storya ni Abraham. Hindi ba? Kaya napakasagana. At dahil nga tayo ay may provision, tayo po ay makakakain na. Amen. Amen. Pero bago po yun, tinatawagan ko po lahat ng may kaarawan para po sa buwan ng November. Ayan, meron po ba? May birthday sa inyo ng November? Ayun, may isa. May isa tayong kapatid. At pag-pray. Ayan. Pag-pray tayo ni Pastor. Inayin mo natin yung si Sister Mercy. Okay, sige. Ayan, isang mapagpala, pinagpalang at pinaburang hapon. Sino po sa inyo napagpala? Amen. Salamat po sa Diyos sa kanyang natapos ang gawa. Bago po natin pag-pray si Brother Peggy, natawagan ko po si Sister Mercy. Alam niyo po sa Bible, sabi